Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ako po, si Edgar Mejorada, OFW sa bansang Espanya. Susuportaan ko po si VP Sara sa kanyang kandidatura sa pagkapresidente sa 2028. Okay, reaksyonan ko lang ho itong Iglesia ni Cristo na itong si Edwil Sabala naglabas ulit ng statement. Siningil na ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Sinumbatan na itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Ano ba na nangyari talaga ngayon? At matindi ang kanyang binibitawang salita dito, kanyang statement na binabasa. Galing ho ito sa Iglesia ni Cristo. Itong organization na isa sa pinakamalaking organization na religious group sa Pilipinas. So ito yung sinabi niya na nakakapanindig balahibo at nakakahiya na sa gobyernong ito. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Saan kaya ang pakiramdam sa panggobyernong ito ngayon? Totoo yung sinabi niya. Imbes na yung nagsiwalat na itong mga ex-Marines ngayon, 18, sila pa ngayon ang tinutugis. Anong klaseng gobyerno ho ito? Ang 18 Marines, yan ho ngayon ang balak na imbestigahan, hindi yung sinabi nila na itong mga ex-Marines,
Hindi ho yun ang pakay ng gobyernong ito na yun ang imbestigahan kung totoo ba ho talaga nakatanggap. So, kung ating titingnan, wala talaga silang balak na itong gobyerno na to ngayon ay ayaw talaga nilang ipahamak itong si Bongbong Marcos. Ipahamak ba? Di ba? Pahamak. Mali yata ang sinabi ko. Ayaw nilang mabulgar. Ganun na lang, no? Ayaw nilang mabulgar itong niwi sa kanyang ginagawa talaga. Pang ilang beses na itong Iglesia ni Cristo na sumalang sa kanilang hinaing, sa kanilang gusto na mangyari. Itong huli lang na rally nila. Nobyembre yun kasi 3 buwan daw nakakaraan. Ang gusto nila doon ay transparency. Yun ang sinabi niya. Saan na ba? Ano na ba talaga ngayon ang nangyari sa panawagan nila na ilabas, ilantad kung sino ang mastermind sa lahat-lahat na itong korupsyon na ilang billion pesos ang ninakaw sa kaban ng bayan. Sabi yun ni Dwi Sabala, hindi ako nagsabi nun. At suportado ko yung sinabi niya. At suportado ko itong Iglesia ni Cristo ulit ngayon. Hindi lang naman ngayon eh. Ang layo sa Katoliko. Kasi itong Katoliko, mayroon ng isang obispo dyan na ang tinatarget Duterte pa din. Imbis na magsalita tungkol sa flood control, ito si Sok Villegas ba? Tama ba, Villegas? Yun pa rin, Duterte pa rin ang kanyang tinatarget. Alam mo, Sok, tingnan mo yung mga Pilipino kung saan na ngayon. Kaming mga OFW, nag-antay rin kami niyan kung ano ba talagang nangyari. So hindi malayo na itong Iglesia ni Cristo ngayon, malayo dito sa panggobyerno ni Bongbong Marcos kasi 2 beses na sila nagrally pero didma lang talaga sila ni Bongbong Marcos sa kanilang panawagan na transparency ang gusto nila dito, accountability. Pero wala sa lahat yan, hindi nakikita sa gobyerno ngayon. So, antayin pa ba ng administrasyon ni Bongbong Marcos na gagalaw ulit ng milyon-milyon itong ulit ang Iglesia ni Cristo? Mag-rally ulit sa Lunita? Di na ba talaga sila nahiya ngayon na ang mga taon, ang ibang religious group na napakatino na gusto ng transparency, hindi nila pinakinggan? Sinong pakinggan talaga nila? Yung mga baluktot, yung mga pilipit, ang mga katwiran? Kahit sino naman siguro, nag-effort ang Iglesia ni Cristo nung time na yon. Pero ang mga Katoliko kasi, hindi talaga natin ito pwede ngayon maasahan kasi mayroon iba-iba kasing layunin. Nakita naman natin kung sino nag-file ng impeachment ni BP Sara. Ang iba dyan yung pare, yung ibang pare dyan, kinakampihan pa yung mga gumagamit. Diyos ko po, Panginoong Hesus. Kaya magrereklamo kayo na kukunti lang na nagsisimba sa Katoliko ngayon, sa simbahan. Kasalanan nyo yan, Katoliko. Sino po may gana na ang inyong organization hati-hati eh? Ako nagsisimba rin naman ako sa Katoliko kapag nagbakasyon ako sa Pilipinas. Dito sa bansa namin, hindi rin ako nagsisimba dito kasi gawa na may trabaho. Isa pa, ang mga tao rin dito, sa totoo lang, no, hindi rin masyado sila sa mga ang mga religious na mga tao dito. Yung mga may edad na. Pero yung may mga bata pa, hindi sila masyado sa simbahan. Kaya dito rin sa simbahan, makikita din na maluwag ang daming upuan na bakante. Mapuno lang yung simbahan dito kapag may kasal, may libing. Yun ang realidad dito din sa bansang ito. Kaya ang Pilipinas ngayon, isa na rin to sa ngayon na namumroblema. Di ayusin niyo kasi sa simbahang Katoliko kasi malamang, ang mga nasa Katoliko, lilipat na lang ng ibang religious. Di ba? Ang dami namang religious na matino talaga. Panginoong Hesus ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Anong ginawa niya sa administrasyon niya talaga? Puro nang pangako, hindi ka na kandidato, Bongbong Marcos. Ang gawin mo lang ngayon talaga, bigyan mo na talaga ng magandang trabaho ang iyong panggobyerno kasi yan talaga ang hinahanap sa mga tao ngayon. Kung mayroong nagkurap dyan, mga pinsan mo, ikaw mismo, iabot mo yung mga investigasyon dyan para talaga saan aabutin. Huwag mong harangin. Huwag kang magtago sa palda ng mga ombudsman mo dyan. Huwag kang magtago sa mga DILG mo dyan.
Kasi yan, alam namin yan, kung yan ang tagapagtanggol sa'yo, lalo yan sa Malacanang, yung babae mo dyan, yung babae mo dyan, yung taga-ngaw-ngaw mo dyan ba, si Claire Castro. Kapag narinig to ni Claire Castro to sa Iglesia ni Cristo, ano kaya ang ano niya ito, balik. Sigurado babalikan ang Iglesia ni Cristo nito. INC, bantayan nyo itong si Claire Castro, sigurado may balik si Claire Castro sa inyo bukas. Kasi ngayon lang to nakita ko yung video na to eh. Kaya sabi ko, nako, siningil na si Bongbong Marcos sa Iglesia ni Cristo. Pumalag na ang Iglesia ni Cristo. Kasi nga naman, hindi na naman talaga tama ang ginawa ni Bongbong Marcos ngayon. Kung sino yung magsiwalat na ito yun ang dahilan na kung saan yung pera napunta, ay yun pa yung imbestigahan, yun pa yung magtawag ng NBI, magtawag sa ombudsman. Samantalang itong 18 Marines, nagpunta na ho to sa ombudsman. Hindi ka sila nagpa-preskon, hindi ka sila sa Senado nagpunta. Ngayon sila pa yung sirang-sira dito sa mga kuminto, sa mga tao. Mga ibang tao dyan. Kung tayo talaga dito may pakialam talaga sa pera natin, kung saan napunta yan. Nabaon na nga tayo ngayon. Binaon na nga itong issue na to eh. Yung itong sa flood control. Nabaon na, wala na. Nakatutok ngayon ang mga tao dito sa impeachment ni BP Sara. Yan ang itinabon nila ngayon. At itong confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte dito sa Dahig. Pili talaga nilang tabunan to. May 18 Marines. Gusto pa rin lang imbisigahan ang 18 Marines. Anak ng sikwate. Ang mga tao na to na may malasakit sa mga Pilipino. Itong 18 lang, pang 19 ang kanilang abogado. Dapat nga to. Palakpakan natin itong mga to kasi may malasakit. Ordinaryo ho ito. Hindi ho to sila may posisyon sa gobyerno. Tama ba ako? Hindi ho to sila may posisyon sa gobyerno ha. Wag na ho nating ilihis tong issue na to. At itong Iglesia ni Cristo, kapag di niyo to sundin ang kanilang gusto, mag-rally ulit ito. Palagay ko lang. Hindi ho ito mananahimik, itong mga to. Kasi gusto nga nilang transparency. Sinuportaan na yung sinabi ni Bongbong Marcos noon na wag i-impeach si VP Sara. Pagkamukat-mukat pa, nag-file ng impeachment pagkasunod na araw. Hindi lang isa, umabot din yata ng 4 yun. So ito na naman. Gusto talaga ng gobyerno, transparency. O sige, suporta pa rin ang Iglesia ni Cristo. Ano nangyari? Didma. Yan ang sabi ng mga Espanyol. Wala. Paypay lang. Ganun ba talaga ang gobyerno ngayon? Kapag nabatikos na, kapag may nang magre-reklamo, kaagad-agad, file ng kaso. Hindi naman siguro tama ng ganun. Kailan ba, sinong pwedeng sinong pwedeng magkomento dito? Itong Iglesia ni Cristo nga, nagkomento na. Mayroong tagapagsalita sila. Saan na ba ang inyong sinasabi noon? Huwag niyong antayin pa na iba na yung panawagan dito sa Iglesia ni Cristo. Kung gusto niyo Iglesia ni Cristo, ibahin niyo ang panawagan dito. Ibahin niyo. Resign Marcos na kasi wala, hindi kayo pinapakinggan dito eh. Sinuportaan niyo to no noong panahon ng election 2022 itong unity team. So ano nangyari ngayon? Kayo na ang hindi sinusuportaan dito. Ang bad trip na. Nakaka-bad trip tong mga ganito. Hindi kayo sinusuportaan dito. Kasi ang gusto ninyo, ito sila ibinuboto kinakampanya ninyo. So ang nangyari, nanalo sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo, ang suporta na sulid ng Iglesia ni Cristo, pero pagdating sa panawagan ng Iglesia ni Cristo na ganito ang gusto namin, transparency at accountability, justice, justicia ang tinatawag namin dito. Hindi kayo pinakinggan dito sa gobyernong ito. So anong ibig sabihin nito? Bypass kayo lahat. So itong Katoliko, magsabi ako dito na hindi kasi kayo kayang bayaran sa gobyerno. Kaya lakas ninyo talaga magsabi na saan na. Di kagaya sa Katoliko na mga ibang pari dyan, sigurado bayad mga obispo, binayaran ho yan. Kaya imbes na flood control, bilyon ang singilin sa mga Katoliko kung saan na yan. Iba, Duterte pa din.
Nandoon na nga yung matanda, hindi na nga halos siguro yan makalakad. Sige pa rin kayo, minamaldisyon nyo yung matanda na yun. Tatanda rin kayo. Ito si Sok Villegas. Mayroong sinabi niya, kumampi pa siya sa mga tao doon na makasalanan. Mga mortal ang mga ginagawa doon. Ano ba yan? So, ang masabi ko lang dito, itong statement ng Iglesia ni Cristo, warning pa ho ito. Febrero ngayon ha. Marami-rami pa tayong buwan, marami-raming araw pa tayo na guguguli natin bago matapos natin ito. Bago matapos tong taon na ito. At ang impeachment ni BP Sara, malamang itong Iglesia ni Cristo, tinitingnan nila to. So, itong mga ngayon, na mga congressman na gusto magpapili, mga senador, ito, isa rin to binabantayan ng Iglesia ni Cristo. For sure. Nangingimi na sila dyan sa Iglesia ni Cristo. Kasi iba naman talaga ang suporta ninyo sa mga kandidato na gusto ninyong suportaan. Bihira kayo sumuporta sa mga kandidato na naligwak o natalo. Karamihan na ipanalo ninyo dahil sa dami ninyo kasi ay INC. Kaya utang na loob ay INC. Huwag niyong lubayan ito kasi sa Katoliko hindi tayo makakuha ng ng pag-asa. Hindi tayo makakuha ng hustisya sa mga Katoliko na pare dyan, obispo, kasi bayad. Kaya ang kapal ng mga mukha dyan sa mga Katoliko na mga obispo at saka mga kaparian kasi bayad ho talaga eh. Lalo na si Flaviano ba yan? Sa itsura pa lang eh. Kung napanood niyo yung sinabi niya na mayroon siyang kaibigan na wala daw yung problema nga magbibindalan ng mga maliit ba sa shishashi daw. Kasi nga daw pang tawid gutom lang daw ho yun. Jesus ko po, anong klaseng pari ho ito? So, kung gusto niyo talaga ng transparency, Iglesia ni Cristo na nanawagan ulit. Siningil na ulit si Bongbong Marcos. Sinusumbatan na ulit. Itatakwil ka na susunod dito Bongbong Marcos. Sigurado.